Hello, welcome back once again. Ito na naman si Teacher Jesse at ngayon ay pag-aaralan natin ay ang tungkol sa paano ba natin i-improve ang ating problem-solving skills. So, developing problem-solving skills. Simulan na natin sa mga steps in problem-solving. Lahat ng mga problems ay meron tayong recommended na process or paraan kung paano ito solve. Like for example, step number 1 is to understand the problem. Ibig sabihin, intindihin natin. Ano ba yung mga tanong? Ano ba yung mga given facts? Ano ba yung mga hidden question? Okay? Nandyan napapaloob yung understanding the problem. Kailangan ilagay mo yung problem sa sarili mong konteksto. Okay? Para makarelate ka dun sa problem. Pangalawa ay ang make a plan. So, gumawa ka ng plano. Ano bang operation ang gagamitin ko? Is it addition, subtraction, or it is a combination of different steps or operations? Next, number 3 is you do or you carry out your plan. So dito mo na i-apply yung plano mo na operations or mga mathematical sentences or equations na i-apply mo para ma-solve mo yung problem. At ang pang-apat ay syempre kailangan check mo yung answer mo kung tama ba. Kasi may mga cases din na nasi-sense mo or parang nafe-feel mo kung tama ba yung sagot mo. Okay, so ito ang cycle ng or ang process ng pag-solve. 4 steps in problem solving na binigay sa atin or inirecommend sa atin ni Polya noong 1957. At hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagamit natin. Okay? Although may mga revisions lang tayo, pero ganun pa rin ang konsepto. Intindihin ang problem, tapos gumawa ng plano, tsaka i-apply yung plano, tsaka i-check yung solution kung tama ba. Okay, so bago yan, pag-aaralan rin natin yung ano ba yung mga iba't ibang uri ng mga problems or types of problems. Una ay ang problems without numbers. So, ibig sabihin, ano bang ibig sabihin nito? These are problems with no data. So, walang binigay na mga data. They are given to pupils to give them the chance to develop understanding what is needed to solve different problems. So, binigay ito para bigyan sila ng chance na ma-develop yung pagkakaintindi nila ng mga problem kung masosolve ba to or hindi. Like for example, this one. Alma went to the bookstore to buy school supplies. Yan. How much did she spend? Okay, so mapapaisip yung bata. Pumunta siya ng bookstore tapos magkano ba yung mga binili niya? So yan ang isang halimbawa ng problem. Next is isa pang uri ng problem ay ang problems without questions. So ano ba yung mga problems without questions? These are intended to develop the pupil's ability to formulate questions. So walang binigay na questions. So yung mga estudyante na ngayon ang magbibigay ng sarili nilang question. Kasi part na ng K-12 yung creating a problem ng how to create a problem. Like for example, Alex and Alvin went to a store. Alex had 50 pesos and Alvin had 60 pesos. They wanted to buy a notebook that cost 15 pesos. Walang tanong. So, dyan na maglalabasan ngayon yung creativity ng bata kung paano niya, ano ba yung maaring swak na tanong para dito. Like for example, isipin ng bata, how much would be left with Alex and Alvin after buying? Or pwede rin, dagdagan ba nila yung given or dalawang notebooks na bibilhin. So, depende na yun sa estudyante. Next is ang problems with missing information. So, this time, merong kulang na facts or information. Binibigay ito sa mga bata para ma-develop yung ability nila na masabi kung ang data ba or ang facts ba na binigay ay needed or kailangan para ma-solve ang isang problem or hindi. Or kaya bang i-solve ang isang problem or may kulang. Like for example, May and Sarah went to a burger house. They paid 42 pesos for the food and 2 pesos and 50 centavos for the sales tax. How much change did they receive? So, kung titingnan nyo, bumili sila ng tag 42 pesos tapos mayroong tax na 2 pesos and 50 centavos. So, ibig sabihin, 44
50 yung binili nila. Magkano yung sukli nila? Hindi nabanggit dito kung magkano yung pera na binayad nila. Kung anong bill ba yon, 50 pesos bill ba yon, or 100 pesos, or 500. So, merong missing na information. So, kung talagang mapapaisip ang bata nito. Okay, next is problems with irrelevant facts. So, yung mga problem na may hindi na kailangan dinagdag dun sa problem. Kumbaga, binigay to or sa mga estudyante para ma-develop ang kanilang ability to shift given facts and take only what is needed. So, yan. Kasi may mga mag-aaral talaga na kung ano yung binigay, i-plus mo lang, i-minus mo lang. So, lahat ng binigay doon, parang i-add lang, i-minus, i-subtract, or ano ba yan. Mga operations na sa tingin nila, yun ang gagamitin. However, yung mga iba doon na information, hindi na kailangan. Like, for example, a store has 4,200 native bags for export. Of these, 1,500 were exported to Japan and 2,100 to Singapore. How many native bags in all were exported to the two countries? So, dalawang countries lang tinatanong, yung sa Japan and sa Singapore. So, ibig sabihin, eto lang ang kailangan, yung 1,500 tsaka yung 2,100. Hindi na kailangan yung 4,200. Pero kung ang bata ay hindi marunong mag kumuha ng mga kailangan lang, mga necessary facts lang, or hindi na sinali niya yung mga irrelevant facts, magiging mali yung answer, yung sagot niya. So, kailangan maturuan din natin ang ating mga estudyante na kunin lang yung mga relevant facts. Okay? Kaya merong ganitong klaseng problem. Another is open-ended problems. Okay, yung mga open-ended problems naman, these are problems with no formula may be available to solve it, or there may be more than one possible answer. So, kagaya ng mga questions sa English na open-ended questions, yung mga why, how. So, like, for example, in math, meron din ganun, yung in how many ways can you give a change of 2 pesos and 50 cents using any of the coins in the circulation? So, pwede ang sagot ng estudyante ay dalawang piso, yung isang 1 peso, another 1 peso, and then dalawang 25 cents. Or pwede rin yung sagot niya is 1 peso coin, another 1 peso coin, and then merong 25 cents, tapos dalawang 10 peso at 10 centavo coin, tsaka isang 5 centavo coin. So, depende na yon. So, open-ended problems. Okay? Meron din tayong tinatawag na routine problems. So, kailangan nating malaman to kasi sa competency ng K-12 nakasulat palagi solve routine and non-routine problems. So, ano ba tong routine problems? These are problems for which there is an immediate solution. Like, for example, Mark bought a shirt for 100 pesos, 150 pesos, and a cap for 120 pesos. How much did he spend? So, yan. Meron na kaagad immediate solution. Yan ang routine. Alam natin na i-add lang yung dalawa, 150, tsaka 120. So, 150 plus 120 is equal to 270. Yan ang routine problems. Kumbaga, meron ka ng known solution na diretso mo na i-add. May formula ka na kaagad. Yan ang routine problems. So, kumbaga, mas madali lang siyang isolve kumpara dun sa non-routine, which is our number 7. Ang non-routine problems, these are problems that require analysis and insights into known principles of mathematics. So, yan. Require analysis and insights. Combination of the principles of math. The more difficult problems we meet in the elementary mathematics are of this type. So, kumbaga yung mga medyo mahirap na tanong, yun, mga non-routine problems na yun. Like, for example, a circular flower garden has a radius of 4 meters. Rose bushes are to be planted along its edge 40 centimeters apart. How many bushes can be planted? So, yan. Maraming principles ang kailangan mong isipin. Like, for example, the concept of the circumference, kasi meron tayong along in its edge. So, ibig sabihin, meron tayong concept ng perimeter. Kaya lang, circular to, so meron tayong concept na circumference.
And then, meron tayong radius. So, ibig sabihin, gagamitin natin ang formula ng circumference. Tapos, pag nakuha natin ang circumference, anong gagawin natin? So, i-divide natin into 4. Kaya lang, 40 centimeters to, kailangan pa ng conversion para maging meters. Magkaparehas yung units. So, it is an example of a non-routine problem. Okay, so yun yung 7 basic types of problems na kailangan nating matutunan at malaman para handa tayo sa anumang problem na ibibigay sa atin. Okay? Ngayon naman ay pag-aaralan naman natin ang mga different strategies on how to solve those kinds of problems, especially ang mga non-routine problems. Ano yung mga different problem-solving strategies na kailangan nating matutunan? Okay, kapag equip tayo sa different strategies, hindi tayo natatakot sa mga problems. So, meron tayong mga techniques na kailangan or maaring gamitin para mabawasan natin yung takot natin sa mga problems, especially sa mga non-routine. We have number 1 is the guess and check. Kaya itong guess and check, dati itong tinatawag na trial and error. So, mas commonly known siya as trial and error. Pero, ini-encourage ngayon ng Department of Education na imbis na gamitin ang trial and error na term, ay gamitin na lang natin yung guess and check. So, huhulaan mo, tapos i-check mo kung tama yung hula mo. Halimbawa, the sum of the two numbers is 15. If one of the numbers is 3 more than the other, find the numbers. So, yung pag i-add mo daw, ang sum daw ng dalawang numbers, pag i-add mo, 15. Tapos yung isa, lamang ng 3. So, ano yung dalawang numbers na yun? So, usually, ang kadalasan ginagawa ng mga estudyante dito, pag nakita 3, agad iniisip nila, misconception nila is 3 yung isang number, tapos since sum nila is 15, so 3 tapos yung isa 12 na kaagad kasi 15 minus 3, so 12 plus 3 is 15. Kaya lang meron tayong 3 more than the other, ibig sabihin lamang ng 3 or ng 3 yung isang number. So, kung gagamitin natin to ng concept ng algebra, medyo mahihirapan yung mga, like for example, yung mga elementary, yung mga beginners pa sa pagsasolve ng problem. Okay? Pero pag ginamitan natin ng guess and check, mapapadali yan. Like for example, look for the numbers or solution natin, look for the numbers that will add up to 15, but one of them should be 3 more than the other. So, gi-guess mo na, hulaan mo na. Okay, madali lang to. Like for example, ito yung first number, tapos yung second number is plus 3. Tapos, target natin, makakuha tayo ng 15. So, syempre, dapat make sense din. Huwag ka rin mag-start ng 1. So, pwedeng, halimbawa, 3. Tapos, since plus 3 to, so 3 plus 3 is 6. And then, 3 plus 6 is equal to 9. Tapos, mali. So, subukan mo naman 4. Or pwede ka mag-skip. Diretso ka na sa 5. 5 plus 8, 13. Malapit na. So, hanggang sa 6 plus 9 is equal to 15. Okay, so nakuha mo na ito yung condition, na satisfy na lahat ng condition. So, ang hanap mo na numbers, we have 6 and 9. Okay. Ang concept naman itong guess and check, dito, kasi madali yung given ko, paano kung malaki yung number na binigay ko? So, meron tayong concept na guess and check na pwedeng subukan. So, okay, so dapat rin common sense mo rin na huwag kang mag-umpisa sa napakalayo na hindi realistic na number. Like for example, if the sum of the two consecutive numbers is 100, syempre huwag mo nung subukan yung 20 plus 22 kasi napakalayo na nun, or 20 plus 21 rather, kasi napakalayo nun, 40 pa. So parang may target ka rin na baka 50 plus 51 is 101. So ganyan, yung meron kang target na numbers, pero huhulaan mo pa rin, guess and check. Okay? Or previously known as trial and error. Okay, another strategy is yung pangalawa, yung working backwards. Okay, ano ba tong working backwards? Parang pabaligtad. Example, Alan has a number. He multiplied his number by 4, then added 6 to the result. Finally, he subtracted 8 from the previous result, then he got 34. What was his number? So, yung usong-uso to sa mga, yung sa concept ng algebra, yung parang magic, meron akong trick sa'yo. Okay, pumili ka ng number, ganyan. Yung may mga nagbibigay ng tricks na ganyan, ang concept niyan is working backwards. Okay? Kaya lang may application na sila sa algebra, pero ganun pa rin, kahit na working backwards ang gagamitin mo,
kuha pa rin yan. So, anong gagawin natin sa working backwards? Dito ka mag-umpisa sa 34. Okay, papakita ko sa inyo paano. So, solution, ito yung blank, ito yung number ni Alan, tapos ni-multiply daw ng 4, tapos dinagdagan ng 6, tapos binawasan ng 8, naging 34. So, in this case, hindi natin na-apply yung MDAS, hindi natin uunahin yung number na ganito, yung ganyan. Okay? May mga cases kasi na dito parang pwede lang i-apply ang MDAS, kaya lang, dito sa rule ng working backwards, dito talaga tayo magsisimula, tapos pasunod na yan. Hindi na natin gagamitan ng MDAS rule. Okay, so, ang gagawin lang natin, susulat natin itong 34, tapos, pabaligtad tayo, tapos opposing sign or opposite sign. So, since subtraction to, magiging addition to. Okay, so, 34 plus 8 equals 42. Tapos, continue ka na naman, 42, since dito ka na nasa plus 6, minus 6 ka rin. So, 42 minus 6 equals 36. Okay, tapos ka na sa 6, 36 na naman. Tapos dito ka na sa times 4. Opposite ng times is, or ng multiplication is division. So, 36 divided by 4 is equal to 9. So, ito yung number originally ni Alan. Okay, check natin. So, 9 times 4 is 36. 36 plus 6 equals 42. 42 minus 8 is equal to 34. So, tama yung answer natin. Yan ang tinatawag nating working backwards. Okay? Another is making a chart or table. Like for example, James counted 28 wheels in a parking lot of cars and motorcycles. If there is one more car than motorcycles, how many of each kind were there? So, medyo magulo. Titingnan natin. Pero pwede natin gamitan to ng combination of guess and check and saka making a chart. Okay, this time gagamitin natin ang making a chart. So, gagawa tayo ng chart. Ayan, ito yung cars. So, ito yung motorcycle. Tapos, ito yung total number of wheels. Tapos, ang gagawin natin, since may condition dito na lamang ng isang car sa motorcycle, so, subukan mo lang. So, kung dalawang kotse, isang motorcycle. Tapos, yung gulong nila times 4. So, 2 times 4 kasi may 4 na gulong yung cars. So, 2 times 4 is 8. Tapos, 1 times 2 is equal to 2. 8 plus 2 is 10. So, napakalayo pa. So, pwede ka mag-skip. Okay? Pero, pwede rin dito, nilagay ko 3 times 2 hanggang sa makaabot ka sa 5 times 4 and 4 times 2, which is 8. And this is 20. 20 plus 8 is 28. Nakuha mo using the help of the chart or the table. Okay? So, this is the third problem-solving strategy. Another is drawing a picture, a diagram, or a sketch. So, sketch ka. Like for example, this problem, how many persons can be seated at four square tables placed end to end, so yung magkarugtong mga chairs, if 4 persons can be seated at a table. So, kailangan nito ng picture para ma-picturean mo, ang square table, 4 ang nakakaupo. So, paano kaya yan? So, like, guhit natin yan. So, ito kasi siguro ang itsura ng table kasi 4 yan. Okay, tapos, paano kung ang target kasi natin, 4 square tables. So, pag dalawa na, syempre, wala nang nakaupo dito kasi may placed end-to-end ang nakasulat dyan. So, ibig sabihin, malilipat so dito. So, kasi kung diretso mo lang 4 times 4, 16, baka iba ang sagot. So, tingnan mo. Nawala na to. So, maging 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, dinagdagan pa natin ng isa. Tsaka, dinagdagan pa natin ng isa. Saka natin malalaman ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, 9, 10. You see, kung diretso ka lang 4 times 4, 16. Tsaka yung 10 na correct answer, magkaiba. Okay, mali yung sagot mo. So, the correct answer is 10 using the picture or diagram or sketch. Okay? Another strategy also is this what we call looking for the patterns. Okay, like for example, what are the next 3 terms in a given sequence? So, alam natin na patterns talaga to kasi yan. So, tingnan mo yung pattern ngayon. Kasi topic to ng patterns and algebra sa grade 4 saka hanggang sa higher grades. So, you have 1, naging 1, tapos naging 2, naging 3. So, hahanapin mo ngayon ang pattern. So, by that, para makikita mo, 1, tapos kinopya lang 1, tapos parang naging 1 plus 1, di ba?
naging 2, tapos 1 plus 2 is equal to 3. Yan, tapos 2 plus 3 is equal to 5. So, ibig sabihin, 3 plus 5 equals 8. So, yan yung pattern. Yan. Yan, nakasulat dyan. So, tapos, since 8 na to, 5 plus 8 equals 13. Tapos, 13 plus 8 equals 21. So, nakakuha natin yung pattern. Okay? Balikan ko lang. Even tong problem na to, yung kanina, ito, pwede natin itong gamitan ng patterns kasi example rin ito ng pattern. So, yung kung 1, ang nakaupo is 4 persons. So, balikan nga natin. So, 1 1 equals 4. So, 4. Tapos, ang 2 naging 6. Tapos, naging 8 hanggang naging 10. Yan, isa rin yan sa mga pattern. Kaya lang, dito mas applicable kasi ang drawing or picture or diagram kasi hindi binigay yung mga yung sequence. Kaya lang may mga problems na pag 4 tables, like for example, for 4 tables is 16, tapos pag 5 tables is 32, so pattern na kaagad yan, recognition. So, alam natin na ang sunod is times 2, so 64. So, kumbaga, what I want to point out is combination of different techniques na yan, yung paano mo i-solve. Hindi limited ka lang sa isang solution. Pwedeng paghalo-haluin mo. Okay, another this is the last, no. This is number 6, which is using formula. So, meron tayong mga case na mayroon talagang known formulas na tayo na pwedeng ma-apply. So, good. This is kind of mga routine problems. Like, for example, a Bicol tourist bus travels at the rate of 56 kilometers per hour. How far can it go in 3 hours? So, since meron na tayong concept ng rate, tsaka yung time, we have, so, the distance formula, ang pwede natin i-apply. So, distance is equal to speed times time or the rate times time. So, substitute mo lang, distance equals the rate is, or the speed is 56 kilometers per hour times 3 hours. So, 56 times 3 is 168. So, nakuha natin yung 168 kilometers by using formula. So, using formulas, marami. Mga problem solving, like for example, surface area, volume, okay? And the last one is okay, I'm sorry, it should be number 7. Using block models or the Singaporean approach. Okay, ito yung pinaka-interesting, kumbaga, para sa akin, yung pinaka-interesting paano mag-solve ng mga problems, especially sa fractions na talagang nahihirapan ng mga estudyante, tsaka isang mga ratio and proportion, mga percentage rate and base. Gagamitan natin ng block models or the Singaporean approach. Tinawag tong Singaporean approach kasi ang Singapore ang isa sa mga bansang kilala itong mga block models na to. And in fact, meron sila mga programs na nagtuturo sila ng mga teachers sa Pinoy para turuan nila kung paano i-apply yung Singaporean approach, ang mga block modeling. Ang Singapore is one of the leading countries when it comes to science and mathematics. So talagang napansin sila ng buong mundo, international trends, kung ano yung math nila, system nila. Kaya tuturo ko sa inyo kung paano to. Like for example, the ratio of boys to girls in a math club is 4:3. After 10 more girls joined the club, the ratio became even. How many members are there in the club now? So, kung titingnan mo tong problem na to, kung isang average na estudyante lang, tas hindi masyadong exposed sa mga non-routine problems, talagang parang madi-discourage siya kasi napaka-complicated tingnan, mahirap tingnan. Okay? Tas mayroon pang term na ratio. Yan. Tsaka became even, tas 4:3 sa mga concept ng partitive proportion. However, kapag ginamitan natin ng block modeling, mapapadali yung pang ating solution. Like for example, guhit lang tayo ng para sa voice since the ratio is 4:3. So, lamang yung boys, 4, 1, 2, 3, 4. Tapos, sa girls naman, 3 lang. Tapos, yung pangalawang condition, or yung pangalawang sentence, after 10 more girls joined the club, the ratio became even. When you say became even, naging pantay. So, from here, going to here, naging pantay. So, ibig sabihin, parang may kulang tayo ng isang blocks. Tapos, nakasulat dito, 10 girls daw yung sumali. Okay? So, obviously, this is 10. And sa Singaporean approach or sa block modeling, pag nakuha mo yung isang
part na yon, tapos makuha mo yung lahat ng part, kahit anong problem na ibato pa dyan, alam mo na kung ano yung sagot. Okay? Madali mo nang makuha ang sagot. Like for example, this one, alam mo na na 10 ito. So, ibig sabihin, since pantayan sila, so ibig sabihin, yung mga 10, mga boxes na yan, is 10 rin yan. So, ibig sabihin, 10 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, there are 8 boxes na tag 10. So, 8 times 10 is equal to 80. So, there are 80 members in the club now. Kasi meron tayong pwedeng maaring tanong dito na how many members were there before 10 more girls joined the club. So, ibig sabihin, dati, 10 times 7 lang. So, 70 lang sila dati. Okay? So, using block models, mas mapapadali ang problem natin. Sa umpisa lang, medyo mahihirapan pa tayong mag-drawing. Pero, natutunan rin yan. Saka, mas ma-analyze natin ang problem using block models. Another example, magbibigay pa ako ng last na example sa block modeling. We have the sum of 3 consecutive odd numbers is 111. What is the largest number? Okay, itong problem na to, usually, lumalabas to sa grade 7 ng math, which is number problems, okay, sa algebra. Okay, pero sa gagamitan natin, hindi algebra ang gagamitin natin, kundi block models lang. Analyze man natin ang problem, may tatlong consecutive. When you say consecutive, magkasunod. Yung like for example, 1, 2, 3, okay, or 10, 11, 12. Kaya lang, odd numbers. So, yung mga odd numbers, yung mga 1, 3, 5, yung mga hindi divisible by 2, like 11, 13, and 15. Ang sum daw ng tatlong yon is 111. So, what is the largest number? You can also apply here the, what we call, guess and check. Okay? Pero, I recommend you to practice solving using block models. So, paano ba to gawin? So, syempre, meron tayong first number. So, meron din tayong second number. So, mga block models lang talaga to. And ang third number, pantay talaga sila sa start. Okay? Kailangan sensitive tayo sa paggamit ng mga block models. Okay, next, since consecutive odd numbers sila, ibig sabihin, kung ito yung first number, kung halimbawa ito si 1, si 3, may lamang talaga. So, mayroong part talaga na lamang. Tapos, kung si 3 to, siyempre, lamang tong third number. So, kasi si 5. Tapos, ano ngayon yung lamang? So, kailangan malaman din natin kung ilan ba yung lamang. So, how much? So, syempre, kung 1, tapos this is 3, true to all consecutive numbers na yan, lamang to ng dalawa. Kasi, 3 minus 1 is equal to 2. So, ibig sabihin, plus 2 talaga to. Kahit anong number pa to. Halimbawa, 11 to, dapat 13 to. Kasi 11, 13, and 15. Kaya lang 111 dapat ang sum. So, kung lamang to ng 2, ibig sabihin, lamang rin to ng 2 dito. Or lamang ng 4 dito. So, ibig sabihin, dalawang 2s ang ating ilalagay. So, this is plus 2, this is plus 4. And then, pag i-add natin lahat yan is 111. Okay? So, using this concept, malalaman natin na pag nakuha natin tong part na to, ganun din dito, tsaka din dito, solve na ang problem, kahit ano pang iba tong problem dyan. So, ang clue lang natin is itong lagpas na to is pwede nating ibawas sa 111 kasi 111 yung kabuuan. So, 2 plus 2 is equal to 4 plus 2 is 6. Pwede nating maging guide yon. Subtract mo lang, 111 minus 6 is equal to 105. At pag nakuha mo ng 105, syempre, silang tatlo na maghahati-hati nun. So, 105 divided by 3 ka na lang. So, 35 na kagad. So, 103, this is 35, this is 35, and this is another 35. So, alam na natin na ang first number 35, ang second number is 35 plus 2, which is 37, at ang third number is 35 plus 2, 37 plus 2 is 39. So, 35, 37, and 39. Therefore, the largest number is 39. Okay? So, using block models. Okay, so yan lang muna ngayon ang ituturo ko sa inyo, yung mga different kinds of problems and basic problem solving strategies. Okay, gagawa pa ako ng next video tutorial next time kung may oras, yung paano ba yung mga basic na mga Singaporean approach or block modeling para mas mahasa kayo kasi ito yung talagang ini-encourage na gamitin natin ngayon ang block modeling. Okay? So, meron akong iiwan sa inyo na isang quote na ginawa ko.
Ito yung sabi, in math, it is not about how much you know. Rather, it is what you do when you do not know. Okay, so anong ibig sabihin yan? Hindi patalinuhan or paramihan ng alam dito sa math. Ang kailangan dito, anong gagawin mo kung hindi mo na alam? Okay, so I hope na meron kayong natutunan sa video na ginawa ko, and please share, like and share para makatulong din sa iba. Thank you very much for watching. Bye-bye.